forward. No? Hindi po backward, hindi po rewind, wala pong rewind sa totoong buhay, wala pong restart sa totoong buhay. Ang ating magagawa is just keep moving forward. Okay? Kurutin mo ang katabi na tulog, sabihin ko, move forward. Wow. Grabe kayo ba, no? Puro na kayo tulog sa bahay, tapos matutulog pa kayo dito. Grabe mo. Wow, pastilan. Uy, tindog sa tamang nagsunog. Tayo po natin tumayo. Hallelujah. Praise God. At tayo po ay magbasa. Marami-rami ito. 2 Timothy chapter 2, verses 1 hanggang 7. Okay? Ito po ang pagkasabi. Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Sabayan niyo ako sa 2. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Next. Endure suffering. Okay, one more time. Repeat after me. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them. Grabe, tabi yung okay lang. Next slide, please. And athletes cannot win the prize unless they follow the rules. And hard-working farmers should be the first to enjoy the fruit of their labor. Think about what I am saying. The Lord will help you understand all these things. Yumuko tayo at manalangin. Aming Ama, aming Diyos, ipaintindi niyo po sa amin ang gusto niyo pong sabihin through your words. Speak to us, Panginoon God. Dalangin ko, Diyos, ang lahat po ng may kabigatan, ang lahat po, Diyos, na meron pong pasaning, ang lahat po, Diyos, hallelujah, O God, na meron pong clouded by busyness, Panginoon God, sa kanilang mind. I declare in your power, O Diyos, in your name, Jesus. Dalangin ko, O God, na mag-sink in, O God, ang iyong word. Dalangin ko, O Diyos, na ito ay mag-transform sa amin, Panginoon God. Salamat, Panginoon Diyos. We give you all the glory. We give you all the honor in the mighty name of our Lord Jesus. Everybody says, Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Okay. Ang aking title for this morning is Move Forward. Move forward. Talaga namang mag-forward tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Bago ako magsimula, no? Yung nasa likod mo, mga kapatid, talagang hawakan mo at sabihin mo, forward. Forward tayo. Praise the Lord. Kasi maraming born again na imbis na pa-forward, pa-backward. Hala, imbis na pa-backward, backward na talaga. Hallelujah. Tayo mga pinamahal kong kapatid, we are designed, God designed us to move forward. Amen? At ang pinaka-the-best dyan, hindi ka mananatiling ganyan. Ibig sabihin, mga kapatid mo sa Panginoon, ikaw, hallelujah, praise the Lord, ito ang pangako ng Panginoon, ikaw po ay iuusad ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. Huwag niyo na pong galawin yung mga nandiyan kasi po, namamatay lahat. Oh? Okay na po yan. Kayo na po ang magtiis. Nabuhay na tayo mga born again noon nung wala pang PowerPoint. Amen? Paano walang gusto mag-amen? Amen? O, masyado kayong nakapokus dyan. Masyado kayong nakapokus sa cellphone ninyo. O, kahit si Pastor din sa cellphone na nagpiprints. O, wala ka nagawa. Dito yung PowerPoint ko eh. Hallelujah. Versikulo pala. O, tamaan lang na lahat. Grabe, praise the Lord. Hallelujah. Move forward. Okay lang yung tabingin ng kunti yan. Hayaan nyo na yan. Praise the Lord. Move forward. Now, the question is, next slide please. How can we move forward? Let me address sa mga taong late. Yung ginagawa ninyo pa-backward. Kurutin mo yung late na katabi mo, sabihin mo, ikaw yan. O, pa-backward tayo, pa-backward. O, alam niyo kung kada Sunday, Arka ni Noah, ang dami na nalunod. Ang dami nang naiwan. Ang
dami na naiwan kasi pa-backward tayo. Now the question is, how can we move forward? How can we push onward? Paano ba mga minamahal kong kapatid? Alam niyo, when I was reading the Word of God, huwag na tayong lalayo. Paano po tayo makapag-move forward? Now, this is not a secret anymore because it has been in the Word of God. Hallelujah. Sige ate, number 1. Paano tayo makapag-move forward? Hallelujah. Number 1, mga minamahal kong kapatid. Relying your strength. Mag-rely ang iyong kalakasan, hindi po sa pamagitan ng iyong sarili. Rely your strength through God's grace. Alam nyo, kami mga taga-probinsya, si Gaspar, taga-probinsya to eh. Oh. Iba to si Gaspar. Kasi ang niyog nito, hindi na po ito, ginagamitan ng itak. Mayroon. Ngipin sa ngipin! Diyan na mismo magano. Yan talaga. Tingnan nyo to. Sa amin sa probinsya, sino po nakakain ng tubo? Tayo lang? Sabi ng mga Gen Z, ano yun? Ano yun? Oo, ano yun? Di ba? Nakapunta po ako I think sa Megamall ata, may tubo sila ba, tapos parang yung parang machine na tapos parang ang labas na ay parang juice. Sabi ko, high-tech ka! Sa amin walang ganon! Di ba, sir? Ngipin, sir! Ulit na lang ako! Talaga naman, pag yung tubo! Grabe naman talaga. Wala pong kumakain sa amin ng tubo na diretso kain ng balat, ha? Hindi po yung totoo. Binabalatan din po namin. Sa amin kami ni Kuya Diyos, awatan kami dati. Mangawat kami doon sa kapitbahay. Grabe, sabi ko, tubo lang. Tubo. So, ang ginagawa namin talagang pagbalat, hindi po nilulunok yung kinakain, ha? Dinudura yun, pero kinukuha, ini-extract yung juice. At ito yun po ang pinakamasarap. Masarap po para sa amin yung doon po kami nabubuhay, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Ganyan din sa Word of God. When we read the Word of God, hindi lang passing. Lahat ng mga teens, palagpakan yung mga sarili ninyo. Mga teens. Kasi praise the Lord, nag-journal na sila, nag-devotion na sila, praise the Lord. Hallelujah. Yung iba, parang sulat doktor, alam ko talaga na nagmamadali. At yung iba naman ay parang wala sa passing. O yung iba inaantok, okay lang. At least nag-journal. Hallelujah, praise the Lord. Kasi gusto natin ma-extract yung Word of God. Amen? Para may nang amen. Amen? Sabi sa psychology, hindi si Pastor Jet, nagsabi psychology daw. Bakit daw marami pong mga malnourished na tao kahit masarap ang kinakain? Kasi daw pag dalawang nguya, lunok agad, mali daw yun. Dapat daw, bunguyain daw, mag-extract at mag-form ng enzyme sa ating bibig. Tinan mo, Pastor, ako alam ko yung mga ganyang mga words. Napag-aralan ko lang din ba? Kakailangan nguyain daw talaga, giligin sa ating mga bibig para daw ito makuha, ma-extract ang mga minerals at vitamins. The same sa Word of God. Kailangan natin nguyain. Kailangan natin sipsipin ang hindi po sa Facebook, hindi po sa ibang tao, kundi mahahanap natin ang power, walang iba kundi sa Word of God. Amen? So, paano tayo makapag-move forward? Maraming mga born again, hallelujah, na hindi makausad-usad sa buhay. Now, I'm not talking about financially, I'm talking about spiritually. Para bang paurong tayo. Ang tagal mo na sa church, nagda-down ka pa rin kay Lord. Why? Because they rely their strength according to their knowledge. Ang sabi dito, relying your strength through God's grace. Next slide please. Tingnan yung versikulo. Ito ang mga sulat ni Pablo, mga huling sulat ni Pablo kay Timoteo. Kasi si Pablo is mamamatay na. I-execute na si Pablo. So nagsulat siya ngayon kay Timoteo. Kasi si Timoteo yung kanyang disciple. So ang kanya parang huling testamento, hindi lupa ko yan. Hindi rin bahay, etc. Nag-last will ang testament siya kay Timoteo. At alam niyo ito ang sabi. Next slide please, ate. Next slide. Tingnan niyo to.
Sabi niyo sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, "You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus." Now, habang ako'y nagbabasa mga kapatid, I understand na sinabi ni Paul, be strengthened in the grace of God, madaming. Magpalakas kayo sa habag ng Diyos. Bakit hindi sinabi, Kuya Elmer, na magpalakas kayo sa pamamagitan ng inyong knowledge? Bakit hindi sinabi ng Diyos? Bakit hindi sinabi ng Diyos, magpalakas kayo according to the riches of the world, according to the wealth? Bakit hindi sinabi ni Jesus? Bakit hindi sinabi ni Paul yan? Bakit ang sinabi niya is magpakalakas kayo by the grace of God? You know why? Because Paul himself, si Paul mismo pinapalakas siya ng Diyos sa pamamagitan ng habag. Pastor, bakit habag? Next slide please. Dito na ako. Next slide please. Why grace? Why grace? Wala ba tayong pangalan na Grace dito, no? Bakit si Maring Grace? Bakit habag? You know, alam niyo na, di ba? Tagal natin born again. Pastor, what is the meaning of grace? Grace, sa simple na paliwanag is this. Hindi ka karapat-dapat, ginawa ka karapat-dapat ng Diyos. Para mahinang imin. Amen! Tagalog yun ha, ulitin ko. Hindi ka karapat-dapat, impyerno ka, deserve ka sa impyerno, doon ka karapat-dapat. Pero dahil kay Jesus, hindi ka ngayon naging karapat-dapat sa impyerno, naging karapat-dapat ka sa langit. Yan ang grace. Kanayin mo? So bakit sinabi pinaulit-ulit ni Pablo? Magpakalakas ka, Pablo, sa pamamagitan ng habag. Why? Why grace? Because, aminin natin, there would be a time na lalapuan ka ng kahinaan. Tapikin mo, sabi mo sa katabi mo, Amen. Ay, meron talaga. Minsan, lalapuan ka, there would be a time that you are not enough. Yun bang, kahit lahat sa mag-asawa, ginawa ng lahat. Sabi ng asawang babae, parang may kulang. Sabi ng boys, ginawa ko ang lahat. Bakit mo ako iniwan? Sa church, Lord, nagbigay ako lang, nag-effort ako, nag-tithes ako, pero parang kulang. There will be a time. Can you hear me? There will be a time that you are down. Sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo, minsan ikaw yan. Come on. Parang hindi tao yung kausap ko ah. Parang AI. Can you hear me? Yes. Minsan may dumarating sa punto ng buhay natin na linggong-linggo gusto mo maglaba. Linggong-linggo gusto mo magtinda. There would be a time na parang nawawalan ka ng gana sa pagsamba. Kapatid, tao ka, nararanasan natin yan. Kahit kami mga pastor, ay sus, ewan ko si Papa kung aamin ito. Aamin ako. Sa harap ng altar, sa harap ng madlang people, there will be a time in my life na parang ayaw kong mag-praise, pare-parehas ang mukha. Hindi. I am a human. There will be a time. Lalo na kapag, alam mo yun, yung hindi sapat yung pangkape. Lord, grabe ba? Yung ubos na, sabi ko, there will be a time because you are human. Ay, sabihin mo sa iyong katabi ngayon, normal lang yan. See, ang problema sa ibang Kristiyano, tinatanggal yung pagiging tao sa pagiging Kristiyano. Let me tell you mga kapatid, although you are perfected by your faith, pero tayo pa rin nasa katawang lupa. Marami pa rin ditong marites. Marami pa rin dito, medyo masama ang bunganga.
That's the reality. Look at the there would be a time that you are forsaken. Para bang tinaboy ka? There would be a time that you are broken. Ay, amen. Sinan niyo? Pero ang problema lang, sa mga ulitaw, mga young people na lalaki, kapag binuwagan, kapag hiniwalay. Nag-preach kasi ako galing ko sa Argao na alam niyo ba? Puro Bisaya din ba? So, nung hiniwalayan ng girlfriend, sasabihin niya, wala na, katapusan na ng mundo. Vice versa naman, kapag ang babae hiniwalayan ng lalaki, sasabihin niya lahat ng lalaki pare-parehas. Hindi niya alam yung 8 billion yung mundo sa lalaki. Tao tapos lahat din na. Sometimes you are broken. At higit sa lahat, sometimes dumarating sa buhay natin na parang defeated tayo. Sabihin mo sa iyong sarili, ako yan, pastor. No matter what you do, it's always not enough. Sus! Dumarating tayo niya. Yung mga nanay na umiiyak dahil kahit anong klaseng timpla mo ng pagkain para hindi masarap sa bana. Bakit maalat? Bakit hindi maalat? Hindi mo alam kung saan ka, di ba? Not enough. But hey, why grace? Serious ba? Bakit grace? Why grace? Bakit grace? Because but the grace of God, it is more than enough. Palakpakan niyo nga sigod. Kaya nga sabi ni Lord, nagkakasala ka, kaya nga may grace. Amen. May pumapalpak dito sa tithes and offering, kaya nga may grace. Parang maraming gusto mag-amen. Amen? Maraming pumapalpak dito, ang daming palpak. Because if we live by the law, patay tayo lang. That's why grace applied. Ganyan kabait ang Diyos. Amen? Kaya ang sabi niya, be strengthened by the grace of God. Ibig sabihin, huwag kang magpatalo sa kaaway. Ang yawa, Kuya Ray, yawa, gina. Yawa, gina. Oo, ang yawa, lagi nagsasabi yan na hindi ka pinatawad, nagkakasala ka, wala kang kwenta, etc. Pero kung pakinggan mo ang boses ng Diyos, hindi. You are enough because of my grace. Parang niyo ang Panginoon. Tinan mo, sabi ni Paul, but he said to me, my grace, kayo nga magbasa, 1, 2, 3, go, my grace. Wow! Nawala tayo. One more time, for my power, therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. 10, kayo ang magbasa. 1, 2, 3, go! And calamities. For where I am weak, then I am strong. For when I am weak, then I am strong. Bakit ba kayo nga, Diyos? Magbisaya ko saglit. Saglit lang. Okay. Dili yun ni mo masinati ang kalakasan sa atong buhay nga Diyos. Kung dili ka muagi. Tagalog yapon, no? Kung dili ka muagi sa kahinaan. Tagalogin ko na lang. Trying hard ako eh. Hindi mo mararanasan ang kalakasan ng Diyos kung hindi ka dumadaan sa kahinaan. Palakpakan ng Diyos.
Look at the verse. For when I am weak, then I am strong. Itaas nga ang kamay ng mga nanghihina. Hey! Surrender niya yan. Mag-altar call tayo mamaya rito. Surrender niya. Nandito si Papa. Hindi ito anak. Slave talaga kayo. Oh, hallelujah. Ang dami nagtaas ng kamay. Sabi ng bata, ako po, anong kahinaan mo? Wala po. Nagtaas kasi ng kamay yung mama ko. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. By the grace of God, bago ako magpatuloy, at tumitingin si Papa, huwag ka tumingin pa. Nakikita mo yung mga ano eh. Sino po dito mga kapatid ang nakakaranas ng kahinaan? Kahinaan sa pag-asawa, kahinaan sa pera, kahinaan sa pag-aaral. Kung kahinaan sa pag-aaral, bobo yan. No? Ang dami kahinaan sa yung kampo sa trabaho. Diba? Talagang sinusubok tayo, pero hey, my grace is sufficient. Before ako magpatuloy, kahit dito, pwede na ako mag-proceed prayer. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Paul, my grace is sufficient. My grace is sufficient. Pwede yung nasa gilid mo, kurutin mo ba at sabihin mo, sapat ang biyaya ng Diyos. Why grace? Alam nyo, I am a grace man. I am preaching about the grace. I am no longer abiding in the law of the Old Testament. I am the grace. Alam niyo bakit kaya? Why grace? Are you ready? Parang may na, are you ready? O I don't care kung magtapos na ako dito. No? O palas naman ang offering natin dito pag mataas o maiksi ang aking preaching. O, tingin nito mga kapatid. Why grace? Why grace? Because maintindihan mo kung nasaan ka inilagay ng Diyos. It's not because of your knowledge. It's not because of your wisdom. It's not because of your strength. But it's because of the grace of God. Amen. Bakit meron kang shop? By the grace of God. Bakit meron kang pamilya na maganda? By the grace of God. Bakit meron kayo sasakyan? By the grace of God. Can I hear amen? Can I hear amen? Come on, come on. Come on. Amen, amen? Amen. Amen? Bakit may maganda kang bahay? By the grace of God. Bakit may kapihan ka? By the grace of God. Everything is always by the grace of God. Amen? Amen. Hindi po sa pamagitan ng kalakasan mo. Hindi po sa pamagitan. Kaya nga sa mga bagong graduates, it's not because of your wisdom. It's not because of your effort. It's because of the grace of God. Can I hear amen? We have a beautiful cathedral. Cathedral ang tawag dito. Meron tayong magandang simbahan. Maganda na to. It's because of the grace of God. You know kayong mga remnants dito. Alam yung remnants, di ba? Yung mga naiwan ba? Yung mga maliwan sa inuga, nilumot na. Yung mga nagtagal na dito ba? Alam nyo kung ano ang ang nangyari sa simbahan natin. Nag-umpisa sa simenteryo. Palagpakan niya ang Diyos. Ba't ka lang gusto maniwala? Sa mga bagong silang lamang. 16 years ago, ipinanganak at muling at nabuhay ang sayon sa gitna ng sementeryo. Ironic, no? Kaya nga, habang nagpapaawit dati, si Mama, Praise and Worship leader namin dati. Hindi nyo alam yan. Si Mama, Praise and Worship leader yan, si Mama. Saan si Sister Min, Mama? Kaya mo si Mama, Praise and Worship leader yan. Oo. Mula una hanggang ngayon, iisa lang ang kanta niyan, Alive, Alive. Biruin mo na, paka-ironic sa cemetery, kami ang kanta namin, Alive, Alive. Patay yung mga nasa gilid daw sa Alive, Alive.
natin salayan. Ano yan, pastor? Hindi, nakikiworship yung mga kalan. Hallelujah! Diyan nag-umpisa. Itinakas kami ng Diyos doon sa simenteryo. Kita-tita, tsaka Kuya Aldrin, Nanaytes. Hallelujah! Kaya nga, si Nanaytes, mahal na mahal natin. Yan ang pinakabata dito. Palakpakan nyo kasi Nanaytes. Nay, hindi nagbago ang mukha mo, Nay, by the grace of God. Hallelujah! Amen! Palakpakan nyo kasi Nanay. Amen! Umalis kami. Hindi, huwag na natin tuloy yung ano. Mahaba-haba yan eh. Dito na tayo. Inalis kami sa sementeryo. Praise the Lord. Tinala naman kami kaspat doon sa Binyaran. Basta si Kuya Aldrin, gusto namin yun eh. Kasi pagkatapos natin magpuri doon Kuya Aldrin, nagbibinyan agad ba? Grabe yung kami ni Benson. Binyaran. Gusto ng mga tatayan. Doon kami binabato, minumura, dinadalhan ng samurai. Praise the Lord, patay na ngayon. Hindi, totoo. Tapos inilipat, di ko alam, kasi nagseminaryo na ako eh, no? Tinawag na ako ni Lord. Kahit saan ito nilipat, etc., di ko na alam, no? Kahit saan nilipat, at ngayon, meron na dito ngayon. Amen? Amen? Nag-umpisa sa Manila Paper. Hallelujah. Amen ba? Yung mga nakaranas, magsabi naman ng amen. Yun yung sinaunang PowerPoint namin natin kaya napaka-bless mo, pindot-pindot ka lang dyan, kaya ayusin ko yan. Sa amin doon dati talaga nga, hinahangin pa, di ba? Di ba? Salamat, inapunin. Kawawa yung naghahawak, nagaganon. Parang human draw na, ano ba? Nakawan, di ba? Hinahangin, ganon. Hallelujah. Nakaranas kami. Music team. Sus, Puriagawa. Alam niyo, mga, hindi naman masama yung Puriagawa, no? Music team, ang ganda ng gamit ninyo. Sa amin, yung, alam niyo yung karaoke na parang robot? Yung may tape ba? Hindi, alam niyo yun eh. Parang hindi kayo nakaranas ninyo, parang may tenga. Yung cassette tape ba? Yun, dalawa na kasaksak doon. Tatlo nga, gitara, microphone, etc. Hallelujah. Tapos parang, alam mo yung pag nagsasalita yung pastor, parang bungol. Parang ganon. Pero tingnan nyo kung saan tayo dinala ng Diyos. Alam nyo, sa mga hindi po nakakaalam, maraming testimony ko lang ito. Wala kayong magagawa kung may hawak ng mikropono eh. Kapila ako saglit. Sabi ko kay Mrs., yung maganda kong asawa, kami po ay nalipat na sa magandang bahay. Sa first na po kami nakatira. First tansa. In-announce ko na sa inyo, ang ganda ng bahay namin parang hotel. Mas maganda pa sa bahay nila Nico. Ang lamang nyo lang, third floor kayo. Sa amin, second floor lang. No? Wala kasi Nico dito, sige lang, okay lang. At Elisa sa amin, second floor lang. Lalagyan ko ng bahay ng kalapati, third floor na. Wala si Lloyd, no? Si Lloyd. Ang ganda ng bahay namin doon. Sabi ni Mrs., deserve ba tayong tumira dito? Ang ganda ng bahay. Sana makabisita kayo doon sa bago naming tahanan doon sa first. Ang ganda ng bahay. Si Gaspar nakapunta na doon. Di ba? Sino pastorinan mo? Oo. Pagpasok namin, nagalaway kami ba? Sabi ko, ang ganda parang hotel. Sabi ni Mrs., deserve ba tayo dito? Oo. May maganda yung titirahan mo lang tayong pira. Hindi ako nagbibiro. Mga kapatid, lahat ng bahay may kutsi. Naka-4 wheels. Ito, totoo ito. Innova, Hilux, ano kayo doon? Toyota Wigo, SYN, motor ko, and then another kutsi. Sabi ko sa lahat, ako lang naiba. Unique ako. Alam niyo, sabi ko kay Mrs., habang natutulog kami, ang ganda talaga sa kwarto, di ba, sir? Ang ganda talaga sa kwarto ba?
Si Ali ayaw nang umalis doon. Gusto na lagi doon. Sabi niya, ang ganda ng bahay, Papa, no? Oo, kanino to? Sa akin. Alam mo, sabi ko kay Mrs., deserve natin to because of the grace of God. Amen. Amen? Amen. 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 Ang dami dito mga kapatid, parang feel nila hindi sila deserving. No? Deserve niyo yan because of the grace of God. At bigyan mo nga katabi mo, sabihin mo, by the grace of God. By the grace of God. For the last time, sa likod, sabihin mo, by the grace of God. Hindi ka magiging ganyan kung hindi po sa grasya ng Diyos. Amen? Sa lahat po ng mga nanay na nakapagtapos ng kanilang mga anak, tumayo kayo. Tatay at saka nanay na nakapagtapos ng pag-aaral, pinagtapos ang kanilang pag-aaral sa kanilang mga anak. Kahit sa senior high, tumayo kayo! Tayo! 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 Gustong i-remind ng Diyos sa buhay ninyo. Hindi sa pagod ninyo, hindi po sa inyong kakayanan, lahat ng iyan because sa habag ng ating Panginoon. Harap pa kayo naman. Makaupo na po tayo. Hallelujah. Amen. 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 By the grace of God. Grace, sapat ang biyaya ng Panginoon. Nangyayari ko si Kuya Joshua? No. Ganito. Music team. Sabi ko sa'yo. Ay, so. Sabi ng Panginoon, it's more than enough. Unang punto ko lang yun. Pero I can feel that it is enough. Sino po dito ang nagsasabi na kulang ang kanyang ginagawa? Sabihin mo, Amen, Pastor. Ngayon, sasabihin ng Diyos, sapat ang lahat sa habag ng Panginoon. Pwede lahat tayo tumayo?